good afternoon everyone. Tayo ay kakain ng ating tanghalian. Ayan, alas 3 na, 2:46 na ng hapon. Di pa ako naka-lunch. Kararating ko lang galing sa sa palengke. Ayan ang ating braso. Lumalaban ang ating braso. Ang aking lunch ay lang siya, bread. Toasted bread na may margarine. Ayan, favorite na natin to. Namiss ko itong kainin araw-araw pa. Iniiwan na tayong mag-isa dito sa bahay. Ayan. Tas kape. Iniiwan na tayo ng ewan ko kung anong mga bibilhin na naman nila ngayon. Kasi yung babae, siya, mga photos ata na ilalagay sa niya. Sa office niya. Kasi may sarili na siyang opisina. So, maglalagay siya ng mga photos siguro doon ng mga photos nila, tas ng mga alaga ko. Ayan, kain tayo. 2 bread. Ning-ning! Maingay ang aking electric fan. Mainit. Naglakad ako kanina pababa, pero sumakay ako pabalik. Lang naman binili ko. Magluluto ako ngayon ng pork neck at saka lalagyan ko siya ng tofu pop. I-steam natin. Yan ang favorite ng amo natin. Tas yung soup ko ay watercress na lalagyan ko ng mais at saka anong tawag sa liver? Liver ba? Duck liver. Kidney. Kidney ng duck. Tas carrots, isang mais. Tas yung apricot kernel. Tas lagyan ko ng 2 dates. Yun lang. Tigas ang tinapay ko. Na toast. Yan ang toast. Kanina ng umaga, almusal namin is ginala ko mga alaga ko. Pagdating ko, may pagkain ako dito sa kusina na noodles at saka isang bread, tas isang egg na scrambled egg. Tas Milo na drinks na malamig. Naka-serve na. Alas 9 na siguro kami kumain kanina. 9:30 mga ganyan. Tapos mga 12 umalis sila. Kasi gutom na naman daw yung amo kong lalaki. Mas okay ganito na Ikaw naman isa ba? Maya ako maglinis. Kakain muna ako, tas linis. Ayan. Maya pa naman ako magluto. Mga 4:30. Ilalagay ko na, isasalang ko na yung soap. Favorite yan ng amo ko. Noon gumawa ako. Hindi naubos. Ngayon, kinabukasan, hinanap yung mga gulay-gulay, yung watercress nga. Gustong-gusto pala niya yun. Tinapon ko, tas sabaw lang yung nilagay ko sa sa lamesa. Len, wala na bang gulay? Sabi ko, wala na. Kailangan kukunin ko pa yun doon sa tinapon ko na. Ayan, dumating na nga si mother ko sa sa bahay namin kagabi, mga 11. Mga 11 o'clock. Nag-message yung bayaw ko. Sabi niya, ate, andito na si Mamang. Andito na si Mamang at saka si Papang. Ayun, mga 11 na yun. Patulog na ako. Sabi ko, hindi na ako tatawag. Baka natulog si Mamang sa sa sasakyan. Baka madisturbo ba. Ayun, nag-message sila, tinawagan ko. Lumaki talaga yung tiyan ng nanay ko.
Ewan ko kung anong gagawin namin. Ayaw niya na magpa-ospital. Ganito lang sinuot ko papunta sa papunta sa palengke. Mainit kasi, sobrang init talaga. Problema na yan sa tumitingin sa kilikili ko kung ano. Sila nang bahalang tumingin. Part-part din naman Mga itim din naman tayo. Sabi naman ng amo kong lalaki, Lin, kumain ka kahit ano dyan sa ref. Ako parang ayaw ko kumuha ng mga mga pagkain na wala sila. Pero sinabihan na talaga ako, sabi niya, Lin, kahit ano dyan kainin mo. Kasi yung amo kong babae, problema talaga siya. Lin, anong kakainin mo? Sabi ko, busog pa ako. Magpaproblema. Kababago lang, kakakain na natin, problema ka na ng namin, ng tanghalian ko. Sabi niya, lutuin mo yung beef daw, kasi may dala siyang beef balls kagabi. Galing sa nanay ng lalaki. China daw yun galing. Ako magluto-luto. Itong tinapay, gusto kong gusto kong balikan yung yung lasa ng kabataan natin noon. So margarine. Makakatikim na kami ng margarine noon, mga harvest time, mga ganyan. Pero everyday talaga wala. Pag harvest time, yan, mamimili yung nanay ko ng margarine. Yung malaking margarine. Parang isang ganito, malaki. Yun ang vitamins namin noon. Hanggang ngayon, gustong-gusto ko siyang nakakaubos na ako ng isang ganito kalaki na margarine dito. Hindi pa naman siya naubos. Kaso na siya, konti na lang. Lengcha. Pangalan ng alaga ko is Lengcha. Sa English is lemon tea. Ang Lengcha, ang cha is tea. Ang leng is leon. Tong Lengcha. Malamig na lemon tea. Same kami yung paborito na ang lalaki na ng juice sa pagkakain kami sa mga restaurant. Yun talaga in-order namin. Sabi ko, hindi ko naman alam na gusto niya yun din. Sabi ko, ito ang gusto ko, lemon tea. Pero ayaw ko ng lemon tea na yung mainit ba? Kasi mapait. Nag-enjoy talaga ako sa sa tinapay ko. Pumunta ako ng 7-Eleven, tapos nag-punch ako ng tinapay, isang tinapay, tapos Pringles. Kasi wala na akong talaga. May biskuit pa naman ako doon sa loob. Tapos isang pack naman Dalawang pack yon. Tapos yung isa dito sa sa drawer ko nilagay ko. Neng, sisi. Nag-iingay siya kasi may naliligo sa pool. Mga bata ba? Tumatawa mga bata, ayaw niya. Ayaw yung karinig ng mga tawa-tawa, mga ingay. Ganyan alaga ko. Kahit nga dito sa loob, pag dumating yung nanay at tatay niya, nagsasalita sila. Kunyari, nag-uusap kami. Aw-aw talaga siya ng aw-aw. Ayaw niyang siya ba? Yung parang behind siya. Gusto niya siya yung priority. Neng.
Parang nakakabingi yung ano niya, boses niya. Buong buo ba? Neng. Ayan, thank you so much for watching. Guys, kain muna ako ng ano, banat-banat. Bye for now. Ayan, tapos na tayong kumain. Busog na tayo. Hello, mamay! Ayan ang aking mga alaga. Oh. Kinuha ko na yung carpet namin na ano, nakalagay dyan kasi ano siya. Yung mga ano ko nga, mga alaga ko ay mayroong, anong tawag doon? Mga pulgas ba? Anong tawag doon? Kuto. Mayroon sila mga kuto. Kasi kahapon nag-grooming sila. Ayun, may nakitang mga ano, mga insekto sa katawan. Pero nung isang araw, may nakita na ako na isa sa ano, dito sa alaga ko ba. So, pinatay ko naman. Hindi ko nasabi sa amo ko. So, ayun. Kahapon patay lahat kasi ano, naligo nga sila sa ano, yung parang gamot ata yun. Basta spring daw, ganito, maraming mga ano, mga insekto na kumakapit. Hindi lang naman sila ang ano, carrier ng mga ano, mga anong tawag doon, mga kuto. Pati din tayo na ano, nag-aalaga pag naglalakad tayo doon sa ano, sa daan. Tapos umakyat sa ating mga katawan. So ayun. Pupunta yan sa ano nila. Pero yung alaga ko talaga, magkukunik talaga siya kasi ano siya, pandak siya ba? Sumasayad talaga yung ano niya, balahibo sa sahig. So siya ang ano, carrier. Siya ang carrier ng ano, ng pulgas. Ayan, parang inaantok ako kasi hindi ako makatulog kagabi ng ano. Sa kakaisip ko nga, no. Can you sit please? Sisi? Ning. Hindi siya mapakali pag ano may ingay. Ayan. Sisi. Good boy. Ayan, nahiga na siya. Naglaba ako ng ano, mga bedsheet nila kasi kahapon ng ano ako. Sabi ng amo ko, buti na lang pinalitan mo yung bedsheet kahapon din. Sabi ko, pinapalitan ko naman talaga na yan every week ako nagpapalit kasi Sunday or Saturday ang palitan ko pag ano may time ba. Minsan pag ano, nung andito pa yung among lalaki ko na nag-study, so Miyerkules. Ngayon ay kahapon Sabado. Kahapon ako nagpalit. So ayun. Bagong palit yung ano nila. Hindi na ako nag-aantay na, Len, palitan mo yung ano. Kasi gusto ko every week bago yung higaan. Ning. Pero yung higaan ko, hindi ko napalitan kasi walang ang init. Tas yung ano namin, yung sampayan namin is dalawa lang. Pag uminit siya, gusto kong ilagay agad doon sa ano, sa terrace. Tas yung mainit na mainit talaga. Kasi mainit sa terrace, doon ko na lang siya i-clip siya sa labas ba. Ngayon, nilabas ko na oh. Pero basa pa rin yung ano nila, bedsheet nila. Tas yung comforter na isa. Gusto ko nga maglaba ng ano, siguro bukas kung may init, maglalaba ako. Ngayon, naglalaba ako ng ano, mga damit nila. Kasi medyo ano, papuno na yung basket. Dapat araw-araw ako naglalaba. Pag umaalis sila sa ano, sa araw-araw, nagpapalit sila ng damit. Ay naglalaba ako araw-araw. Kunyari nagtatrabaho sila, araw-araw talaga ako naglalaba. Pero pag kunyari Sabado hindi sila umaalis, Linggo na ako maglalaba or Monday, mga ganyan. Pag wala silang lakad. Ayan, nangangati ako. Baka yung mga ano to. Ayan ang ating kusina. Andun yung kwarto ko. Ayan ang kwarto ko. Yung may kurtina na brown. Tapos dito kusina. Tapos doon sa kabila may ano dyan. Anong tawag doon? Stock room namin. Andun nakatambak yung mga ano, mga gamit na di ginagamit, mga bag. Binigyan ako ng luggage ng amo ko na ano, ng babae. Sabi niya, Len, pag uwi mo, ano gamitin mo to kasi maliit yung ano mo, luggage. Sabi ko, maliit din naman yan. Gusto ko yung malaki.
Ewan ko kung makakabili ako ng malaki na luggage kasi mahal. Try natin. Gusto ko nga bumili ngayon ng ano para maimbakan ko ng ano ba, mga damit ng mga anak ko na gusto kong dalhin, mga ganyan. Hindi pa talaga ako nakabili ng mga gamit nila, mga sapatos. Kasi wala pa talagang budget, wala pang ano. Ayun nga, yung mga utang ko is pending lahat, walang nabayaran. Well, see na lang. Ganyan talaga ang life, no? Mangungutang tayo. Noon nahihiya akong mangutang, ngayon grabe, bumabaha yung utang ko. Hindi naman ako ang nangutang. Yung isang utang ko lang talaga ay yung sa kapatid ko, ako yung nangutang sa kanya. Tas yung sa ano sa Maynila na inutangan ko 15,000 yun. Ayun, yun talaga ang first na inutangan ko na ano. Yung kinapalan ko na talaga yung mukha ko kasi yun ang pina-check up ko ata sa nanay ko noon. Tas isang taon na mahigit, di ko pa nabayaran. Ano lang, tubo lang yung binabayaran ko every month. Hope so sa ano next month, ewan ko, birthday ng nanay ko sa July 1. Ayoko na maghanda-handa kasi ano, nai-stress din siya pag naghahanda kami ng ano, mga kunyari magkakatay sila ng ano, ng mga karne. Tapos nag-i-enjoy yung mga tao sa bahay. Ayaw niya kasi ano, parang feel niya na ano ba, nagsasaya sila na siya ay may ano, may karamdaman. Ang ano na lang ibibili namin ng mga ano, ewan ko sa mga kapatid ko kung maghahanda sila. Kasi ako yung ano more on ano, ako yung mga gamot niya talaga, ang maintenance niya ang binibili ko. Yun ang sa akin. Tas mga ano ng anak ko, yun nga, mga anak ko is opening na ang school nila this coming July siguro. First week of July, ewan ko lang. Wala pang mga gamit, wala pang bag, sapatos, mga ganyan, uniform. Tas, ewan ko. Well, see na lang talaga. Ay, hindi ako makatulog. Tingnan nyo yung ano, yung eye bags ko. Ay, grabe, Diyos ko naman. Yung gustong kong matulog, alas 10 pa lang, sabi ng amo ko, Lin, kami natutulog kami ng mga 1 o'clock or 12:30, mga ganyan. Sabi ko, hindi ko na kaya yung ganyan, ma'am, kasi ano, sumasakit yung ulo ko pag hindi ako nakatulog. Ngayon, di ba alas 9 ako natatapos, minsan mga mahigit 9:30, maipagpalagay natin ganyan. Ang pinaka-late ko talaga na pasok is 10. Pag lumalabas kami na may pinupuntahan kaming dinner, mga ganyan, mga 10 mahigit, mga ganyan. Yan ang pinaka-late na ano ko. Pero ang pasukan ko talaga sa room is 9. Hanggang sa matapos yung mga trabaho ko dito sa loob, kahit na 8:30, 7:30 o mga ganyan, papasok na ako sa room. Pero pag lumabas yung mga amo ko, antayin ko sila kasi ano, yung ihi nga ng ano, alaga ko doon sa kwarto nila, sa CR nila, is kukunin ko pa yun, tas itatapon. Minsan hindi na niya pinapakuha. Bukas na yan, mga ganyan. Dapat alas 9 pasok na ako. Ngayon, alas 10, gusto ko nang matulog, tas naliligo na ako, nagmamadali na ako maligo. Dapat, minsan yung buhok ko, hindi pa siya dry, tulog na ako. Tas kagabi, hindi talaga ako makatulog sa ano, ewan ko lang, anong iniisip ko kagabi. Si ano ang iniisip ko. Ayun, yung mga problema sa buhay. Pero pray lang tayo na ano, yun, pinag-pray ko talaga na sana kakayanin namin, mga ganyan, lakas ng ano, loob na matanggap ang mga ano, mga plano niya para sa amin. Ayan. Yun na ang chika ko, guys. Ako ay na ano na. Gusto ko na maglinis muna ako dito sa ano, sa sala again. Ayan. Kasi marami namang balahibo. Ayan, para pagdating ng mga amo ko mamaya is ano, vacuum na lang ako ulit. Ayan, thank you so much for watching, guys, and don't forget to like and subscribe to my channel and comment down below para ma-shoutout ko kayo.
Shoutout pala sa aking 13 subscribers. Ayan, thank you so much guys. And God bless us all. Ingat po tayo lagi. Ayan, bye-bye. See you on my next video. Bye.